tingnan nyo nangyayari sa bayang Pilipinas this past few days. Re-reactionan natin itong mga to. Pasok! Matinding pinsala ang naging epekto ng walang humpay na buhos ng ulan sa La Trinidad, Benguet, bunsod ng Habagat. Sa kabila niyan, may ilang tourist attraction na nagpatuloy naman ng operasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Malakas na ragasan ng kulay putik na tubig ang Nakita nyo? Anong kulay ng putik ay ng tubig? Putik. Putik, saan galing yan? Sa mukha ni Tore? Hindi. Galing yan sa bundok. O bakit putik yung rumaragasa? Kasi nga, wala nang puno sa bundok. Akala nyo, ninanakaw nila yung pera lang? Pucha, ang dami ngayon mga illegal logger. Ang dami ngayon mga illegal miner. Sinong kumikita dyan? Yung mga LGU, mayor, congressman, gobernador, putang ina. Sabi ko nga sa inyo, itong Pilipinas na ito, mga bossing, uubusin nila talaga lahat ng katas dito. Lahat ng pwede nilang pagkakitaan dito. Kung pwede lang, ibebenta kayo ng mga yan eh. Yung mga botante, halimbawa dito sa Benguet, yung mga botante dyan, kung pwede lang, ibebenta kayo sa ibang probinsya, gagawin ng mga hayop na yan. Ganyan kalalim ang korupsyon dito sa Pilipinas, mga bossing. Pucha, ang kailangan talaga natin dito, revolutionary government. Kailangan talaga natin dito buwagin lahat. Lahat ng ahensya ng gobyerno, buwagin lahat. Putang ina niyan. Walang pag-asa. Sabi ko sa'yo, nakafocus tayo sa Congress, nakafocus tayo sa Senate, nakafocus tayo sa Malacanang. Putang ina yung mga magnanakaw sa baba. Sa LGU, mayor, kapitan, kagawad. Putang yan. Sabi ko sa inyo, yung ano natin, yung corruption dito sa Pilipinas, hanggang core. Ibig sabihin, hanggang sa kaduluduluhan. Meron dapat yung pagnanakaw nasa labas lang, superficial lang. Hindi, nasa loob, nasa dugo, nasa cell, nasa DNA. Ganun kalalim ang korupsyon sa atin. Pagka ganun, anong ginagawa? Kapag yung na-frostbite na daliri, anong ginagawa? Pinuputol yun para hindi madamay yung buong kamay. Dapat ganyan ang gawin, putulin yung mga yung korupsyon sa Pilipinas. Paano mo puputulin? Putyang inang yan, ibuo. Mula ulo hanggang paa, buo. Alam nyo mga bossing, dapat ang isang bansa, gumagana yan na parang katawan ng tao. Gumagana yan na parang katawan ng tao. O, paano ko nasabi? O, di ba ang katawan ng tao may kamay, may paa, may mata, may ilong, may bibig, may tenga. May utak, di ba? O, kaya ngayon ikaw, gumagana ka ng maayos. Nabubuhay ka sa araw-araw, pupunta ka sa lugar na gusto mong puntahan. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Kasi nasa tamang lugar yung mga parte ng katawan mo. Yung kamay mo, wala sa paa. Yung paa mo, wala sa kamay. Yung mata mo, wala sa tenga. Yung mata mo, nasa tamang lugar. Yung tenga mo, nasa tamang lugar. Yung ilong mo, yung kamay mo. So, ang maganda rito sa katawan natin, yung kamay mo, walang conflict. Kasi yung kamay mo, yung ginagawa ng kamay mo, may siya lang yung kayang gumawa nun. Wala siyang kompetensya. Yung paa mo, yung trabaho ng paa mo, ginagawa lang niya, wala siyang kompetensya. Yung trabaho ng mata mo, ginagawa lang niya, wala siyang kompetensya. Kung ang bansa natin, parang katawan ng tao, na bawat senses gumagana according doon sa kanyang trabaho. Trabaho lang siya ng trabaho. Maganda ang tatakbuhin ng bansa natin. Pero kung putang ina, meron kang isang katawan na merong 10 kamay. Wala kang paa. Puto, saan ka dadalhin yan? Wala. Hindi ka dadalhin yan saan? Puro kamay, puro magnanakaw yan. Ganun ang natin, ganun ang dapat ang gobyerno natin. Ang gobyerno natin dapat isang sistema na hindi nagko-conflict sa isa't isa. Puta, magnanakaw ang palasyo, magnanakaw ang Senado, magnanakaw ang Congress, magnanakaw ang LGU, magnanakaw ang mga congressman. Putang ina, pati sa mga private company, politika dito. Politika dyan, tang ina, bulok ang sistema natin. Yan yung problema, kaya hindi tayo nakakarating sa paroroonan natin. Kaya hindi tayo nakakalayo dahil putang ina yan. Yung bansa natin, yung mga tao na inilagay ng gobyerno sa mga ahensya ng gobyerno, hindi para doon. Naglagay ka ng DPWH secretary na si Vince Dizon na tanga, hindi naman engineer. Paano siya gagawa ng mga infrastructure? Wala siyang alam sa construction. Di ba? Bobo lang. Ganon klase yung gobyerno natin. Naglalagay sila ng mga tao sa ahensya ng gobyerno na incompetent, na hindi nila alam yung mga trabaho nila. Kaya, nga tayo. Parang sa kamay natin. Itong kamay mo, putulin mo, lagyan mo ng paa. Magfa-function pa ba yan kahit nandiyan siya sa posisyon ng kamay mo? Hindi. Kasi paa yan eh. Ito bang mata mo? Tanggalin mo. Ilagay mo sa butas ng ilong mo. Gagana pa ba yung mata na yan? Hindi.
Kasi wala siya sa tama niyang posisyon. Putang ina niyo, mga bobo kayo talaga eh. Buti na lang naisip ko yan eh. Galing, no? Sino nakaisip niyan? Wala. Ako lang. Agos sa Barangay Pico, La Trinidad, Benguet. Ang ilang trabahador dito, minomonitor ang drainage project sa lugar na nasa 40% pa lamang tapos. Kaya hindi pa rin ito kinakaya ang malaking volume ng tubig bunsod ng walang tigil na ulang dulot ng habagat. Marami rin nagbagsakang puno at mga sanga nito sa parehong bayan na humambalang sa daan. Nagtulong-tulong naman ang mga tauhan ng La Trinidad Police para alisin ang mga ito. Habang sunod-sunod pa rin ang naitatalang landslide at soil erosion sa La Trinidad, dulot pa rin ng pag-ulan, mano-mano ng inaalis ng mga otoridad na nagkalat at tipak ng mga bato sa daan. Katulad yan, umuulan, landslide. Bakit man sa ibang bansa, umuulan din man? Pero bakit hindi nagla-landslide? Alam nyo kung bakit? Kasi in-anticipate na nila yun eh. Ngayon lang ba umulan sa Pilipinas? Ngayon lang ba nagka-landslide sa Pilipinas? Kada umuulan dito, laging may landslide dito eh. So bakit hindi tayo gumawa ng mga proyekto na ever, kahit isang beses hindi na to magla-landslide? Magla-landslide na lang to kapag talagang sobrang delubyo na yung nangyari sa atin. Pero dahil magaling ako na engineer, lalagyan ko to ng harang na putyang ina, kahit sobra-sobrang tubig ang tumapon, hindi masisira itong struktura na ito. Hindi nila magawa yun. Bakit? Kasi nga, installment. Rock netting muna tayo. Rock netting, ganyan. Tapos, taon-taon, may budget tayo para sa rock netting sa parehas na bangin. Dapat pag binadgetan mo yung bangin na yan, matigas na yung ilalagay mo dyan para doon ka na sa susunod na bangin. Putang ina niyan. Saan ka makakita ng taon-taon itong bangin na to may pondo na inilalaan sa kanya? Gago, ano yan? Anak mo yan? Anak niyo yung mga bangin na yan? Ha? Anak mo yan, yung bangin na yan? Mga walang hiya kayo? Tanginan yan. Nadong lokal na pamahalaan, saturated na ang kanilang mga bundok dahil sa mahigit isa. Saturated na yung kanilang mga bundok. Bakit? Walang puno. Bakit nawala yung puno? Hindi naman kusang maglalakad yung puno pababa ng bundok. Malaki na ako, alis na ako sa bundok. Hindi naman ganun yun. Pucha, pinuputol yung mga puno dyan. Ba't yung pinababayaan na maputol yung mga puno dyan? Tang ina kasi. Paano si Mayor? Si Mayor, inapprove yung permit ng logging. Si Governor, inapprove yung logging ng kampanya ng anak niya. Kaya ganyan nangyayari sa Pilipinas. Putang ina, sa tingin ba ninyo, 10 years of this or 20 years of this, meron pa tayong maayos na Pilipinas? Pucha, sabi ko sa inyo, baka magugulat kayo. Puchang ina niyan, baka mas mahirap na tayo sa Bangladesh. Alam niyo ba yung Bangladesh, swamp yan? Pucha yan. Kita nyo ngayon yung Bangladesh, may mga bullet train na. Tapos tayo dito, pucha, anong pinag-uusapan natin? 1960s, pinag-uusapan na natin yung baha sa Pilipinas. Landslide, mudslide, 1960s. Pucha, ilang taon na ngayon nang lumipas after 70 years. Ito pa rin tayo. Pucha, nandoon pa rin tayo sa baha, landslide, corruption. Ang inang yan. Dapat nga pinag-uusapan natin ngayon, ang taas ng building no ginawa ni ganito, no? Umabot sa langit. Pag nandoon ka sa top floor, nakakausap mo na si San Pedro. Sobrang galing. Ay, ang lupit nung sumakay ako nung train nung nakaraan. Muntik mapunit yung mukha ko, binuksan ko yung bintana sa sobrang bilis. Imbis na gano'n na yung pinag-uusapan natin, nadulas ako dyan sa may makinis na kalsada dyan sa Ayala. Sobrang ganda kasi nung kalsada, ang linis-linis eh. Nasilaw ako, sumakit yung mata ko. Imbis na gano'n na yung pinag-uusapan natin, pucha, pinag-uusapan natin ngayon, same old, baha, bagyo, landslide, mudslide, putang ina niyan, magnanakaw si ganito, magnanakaw si ganyan. Kasi nga, dito sa Pilipinas, merong kompetisyon kung sinong pinakamagaling magnakaw sa buong mundo. Yun ang kanilang focus. Sino kaya ang pinakamagaling magnakaw sa atin? Puchang ina, magnanakaw yun nasa District 1, kailangan yung District 2, wag tayong magpatalo. Kung nagnakaw siya, doblehin natin. Pucha, ganun eh. Maganda yung kotse niya, tapatan natin yan, taasan natin yan. Ganun ang ginagawa ng mga politiko dito sa atin eh. Tapos tatanga-tanga yung presidente, maglalagay ng mga tao sa mga ahensya ng gobyerno, walang alam dun sa mga trabaho nila. Paano tayo gagana niyan? Ang linggo ng walang patid na pag-ulan. Pang isang linggo na nating umuulan and we are receiving about an average of 200 mm na ulan araw-araw. At nakita nga po natin na talagang ang dami pong mga soil erosion, landslide na naitalad. It's equivalent to normal rain in a rainy season. Isang buwan na ulan. Sabi ng La Trinidad LGU, hindi nawawalang panganib ng landslide sa kanilang probinsya dahil nakatirik sila sa mismong bundok. Wala nga problema. Sabi ko nga sa inyo, marami din namang mga community sa buong mundo na nasa bundok. Hindi lang po kayo.
Pero bakit sa kanila wala namang ganitong problema? O kasi nga ina-address nila yung problema. Kayo kasi hindi nyo ina-address yung problema. Gagawa kayo ng band-aid solution for the sake na meron kayong project at may makikitain kayo sa proyekto na yun. Yung problema, pansamantala man lang yung istruktura na nilalagay nyo doon sa mga slopes. O di talagang guguho yan. O di taon-taon problema nyo yan. Pero kung gusto nyo talagang solusyonan yan, construction marvel ang gagawin nyo dyan. Putsang inang yan, tatakpan nyo ng semento yung buong bundok na yan para hindi na gumuho yan lupa na yan, plain and simple. Ano lang yun, boss? Hindi nyo ina-address Hindi natin ina-address ng maigi. Talagang taon-taon yan ang problema natin. Kaya iba yung pag-iingat na lang talaga ang kanilang pinapaalam. O yan, sa Hong Kong, hindi ba umuulan sa Hong Kong? Ang lalakas din ang ulan dyan. Pero ang Hong Kong, putya, sabi ko sa inyo, lahat ng lupa, kayo yung lupa nasa ibabaw ng bundok, may bahay dun. May tulay, may bahay, putya yan. Samantalang dito sa atin, ganito, bulubundukin din ang Hong Kong, baybayin din ang Hong Kong. Pero bakit sa kanila, maayos? Sa kanila, walang mga ganito masyado. May mga nadadamage din sa kanila. Pero, mabilis nilang naayos. Dito sa atin, taon-taon nadadamage yan Yung parehas na lupang gumuho, putya yan. Lilinisin lang. Tapos, pababayaan na lang na gano'n. Pag umulan, guguho ulit. Lilinisin lang ulit. Hanggang sa maubos yung parte ng bundok na yun at marami mamatay dahil dyan sa guho na yan. Hindi pa rin nila yan susolusyonan. Yun dito sa Pilipinas. Lalo sa mga residente. Si Tatay Akas nga na naninirahan sa kahabaan ng Cannon Road, aminadong sanay na sa ganitong lagay ng panahon. Pero hindi raw sila nagpapakakampante sa maaaring panganib. Tingin ka lang dyan kung medyo delikado na. Kasi pag gano'n man, hindi naman biglayan na. Kahit walang sabi ng mga barangay na evacuate, kung naramdaman mo na may abiso ng bato dyan na nagulong, ay umalis ka na. Nananatili pa rin sarado ang Cannon Road dahil sa patuloy na landslide. Ayan katulad yan. Nagtayo ka ng istruktura doon, yung dadaanan ng gano'n. Putsang ina, ba't hindi mo pa binuo? O kaya, bakit hindi mo pa inano dito? Tapos, kita nyo yung mga ginagawa nila. Gagawa lang sila ng dingding na mababa na bato para magmukhang, may proyekto Pero putya, yung ibabaw nun, lupa pa din. Mas malaki yung parte na lupa kaysa dun sa bato na ginawa nila. Didudurugin ng lupa yung bato na yun, lalo na pagka ganyang kalakas ang ulan. Tanginan yan. Klase yan. Kasama rin gumuho rito ang ilang tipak ng bato malapit sa tunnel. Habang ang Baguio Bawang Road o Nagilian Road ay pansamantala ring hindi madaanan kagabi dulot ng landslide. Pero agad itong ikinlear ng mga tauhan ng DPWH kaya makalipas lamang ilang oras ay nabuksan muli ito sa mga motorista. Passable naman sa Marcos Highway pero iba yung pag-iingat ng kailangan. Ito sa Baguio yan. Sa Baguio yan. Hoy, Magalong, putang ina mo, gusto mo maging presidente, yung Baguio di mo maayos. Ayusin mo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili